Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Welcome to the 3 p.m. worship service dito po sa Green Hills Christian Fellowship. Kung first time niyo po kaming makasama, and we are thankful that we can come together once again and worship the Lord together. Tayo po ay tumayo at let's take this time to just say a good afternoon sa mga kasama natin dito sa Auditorium B, dito po sa main hall at pati rin po sa balcony. Makipagkamayan po tayo ng konti at batiin ang isa't isa bilang pasasalamat sa Panginoon at pasasalamat sa ating mga kasama na sasamba rin dito sa worship gathering na ito. Thank you very much again for coming so that we can worship together. Allow me to just read from John chapter 4 verses 23 to 24. At ito po ang sinabi ni Jesus Christ doon po sa Samaritan woman. Patungkol po sa worship. But the hour is coming and is now here when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such people to worship Him. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. Nawayan po ang ating gawin sa hapong ito, that we worship God from within, from the inside out, and we worship Him according to His Word so that we can truly offer worship with the right heart and mind. Worship na katanggap-tanggap po sa ating Panginoon. Let's bow our heads in prayer and let's offer this time to Him. Heavenly Father, we thank You that it was You who invited this Samaritan woman to know what worship truly means. And we thank You, Lord, that this afternoon it is still You who incites Your people to worship You. So allow us, Lord, to respond in praise. Allow us, Father, to truly thank You, and allow us to simply come to You, given the freedom that You have blessed us with. Tanggapin Niyo po, Diyos, ang aming pag-awit, ang aming mga panalangin, ang aming mga handog, at ang aming pagsunod at ang aming pakikinig sa Inyong salita. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Joshua chapter 21. Babasahin po natin ang verses 1 to 8. Joshua 21, verses 1 through 8. Then the heads of the fathers' houses of the Levites came to Eleazar the priest and to Joshua the son of Nun and to the heads of the fathers' houses of the tribes of the people of Israel. And they said to them at Shiloh in the land of Canaan, The Lord commanded through Moses that we be given cities to dwell in, along with their pasture lands for our livestock. So by command of the Lord, the people of Israel gave to the Levites the following cities and pasture lands out of their inheritance. The lot came out for the clans of the Kohathites. So those Levites who were descendants of Aaron the priest received by lot from the tribes of Judah, Simeon, and Benjamin 13 cities. And the rest of the Kohathites received by lot from the clans of the tribe of Ephraim, from the tribe of Dan, and the half-tribe of Manasseh, 10 cities. The Gershonites received by lot from the clans of the tribe of Issachar, from the tribe of Asher, from the tribe of Naphtali, and from the half-tribe of Manasseh in Bashan, 13 cities. The Merarites, according to their clans, received from the tribe of Reuben
the tribe of Gad, and the tribe of Zebulun, 12 cities. These cities and their pasture lands, the people of Israel gave by lot to the Levites, as the Lord had commanded through Moses. Tayo po'y saglit na manalangin. Panginoon, kayo po ang manguna sa aming pag-aaral ng inyong salita sa hapong ito. Bigyan niyong linaw ang aming pag-iisip, Panginoon, at tulungan niyo kaming sumunod sa inyong mga ipag-uutos sa amin mula sa inyong salita ngayong hapong ito. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po kayong maupo. Nagpapatuloy po tayo sa ating serye ng mga mensahe sa Joshua na pinamagatan nating Take Hold of What God Has Given. Sapagkat ito nga ang kwento ng ibinigay na pangakong lupa ng Panginoong Diyos sa bayan ng Israel na kahit ibinigay na niya, kailangan pa rin nilang angkinin unti-unti. At sa kanilang pagsunod sa kautusan ng Diyos, ito nga ang nangyari sa bawat isa sa mga tribo ng Israel. Ang pamagat ng ating mensahe ngayong hapong ito ay isang kaharian ng mga pari para sa ating Diyos. Isang kaharian ng mga pari para sa ating Diyos. Napag-aralan natin nung nakaraan ang pagtataguyod ng Diyos ng mga cities of refuge na nagmula din sa mga lungsod ng mga Levites. Ang mga cities of refuge na ito ay ang takbuhan ng mga nakapatay ng hindi sinasadya upang maipaliwanag nila ang kanilang pagiging inosente. Makikita natin ito sa Joshua chapter 20 verses 4 and 5. Diyan sa mga cities of refuge natutunan natin, diyan sila makakaranas ng kaligtasan mula sa maaaring maghiganti sa kanila habang buhay ang punong pari ng lungsod. Itong mga lungsod na ito ay larawan ng kanlungan natin, mga makasalanan sa ating Diyos kay Kristo Jesus. Sabi sa Romans 8:1, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Siya po ang ating refuge. Pagkatapos maitaguyod ng Diyos ang kanyang sistema ng katarungan sa kalagitnaan ng bayang Israel, Kanya namang itinaguyod ang mga tirahan ng mga Levites na mamumuno sa pananambahan sa Kanya. So inuna muna niya ang katarungan, tapos Kanyang itinaguyod ang pananambahan. Gayon din mga kapatid, sa ekonomiya ng ating Panginoon, kailangan muna niyang unahin ang pagbibigay katarungan sa ating mga kasalanan. Yang pagbibigay ng katarungan yan ay Kanyang ipinataw kay Kristo Jesus, na Siya namang namatay para sa ating kasalanan. At dahil doon Kanyang natupad ang requirement, ang kinakailangan ng katarungan ng Diyos. At dahil Siya ang namatay para sa ating mga kasalanan at nabuhay na maguli, Siya naman ngayon ang ating kanlungan. Siya ang ating refuge. Ang kakaiba nga lang, yung cities of refuge, katulad ng ating sinabi nung nakaraan, ay para sa mga inosente lamang. Ngunit ang ating Panginoon bilang ating refuge ay para sa lahat ng mga tunay na makasalanan. Tayo po yun. Tayo pong lahat na tumanggap sa Kanya, ngayon ay nanganganlong sa Kanya. Ang ating na matitignan ngayong hapong ito ay tungkol sa mga lungsod na mga Levites. Marahil sa inyong paglaki sa ating bansa, dahil nga po dominante ang Iglesia Katolika Romana sa ating bansa, marahil ay meron kayong naging kaibigan, kamag-anak, kapitbahay na naging pari. No? Sa pamilya po namin na nanggaling sa Bulacan, marami po kaming mga kamag-anak, mga tiyuhin na naging pare. In fact, yung aking ama, bago po siya naging Kristiyano, siya ay parang
Siya ang ginugroom ng kanilang pamilya na maging pare. Nagsakristan na po siya sa loob ng iglesia para training sa kanya. Nga lang po, siya ay nakakilala sa ating Panginoon nung siya ay nasa kolehiyo. At dahil doon, binago ng Diyos ang direksyon ng kanyang buhay at siya ay naging pastor. Pero sa totoo lang, mga kapatid, hindi man siya naging pare sa Iglesia Katolika Romana, siya ay naging pare ng ating Panginoong Diyos. Tunay na pare. Tunay na pare, katulad ng bawat isa sa atin, naliligtas niya. Alam niyo ba na ang bawat isa sa atin ay priest, pare ng ating Panginoong Diyos. Mamaya titignan natin yan. Kaya kailangan natin makita kung paano inalagaan ng Diyos Ama nating nasa langit ang mga Levita, ang mga Levites na siyang lahi ng mga pare. Ang salaysay ng pagbibigay ng mga lungsod sa mga Levites ay mayroong mga aral para sa ating mga mananampalataya sa ilalim ng bagong tipan sapagkat kahit na ito ay Old Testament story, meron po itong taglay na katotohanan at aral para sa atin na mga New Testament believers. Kakaiba at espesyal ang kanilang papel at tungkulin sa buhay ng Israel. At magandang tignan natin kung paano sila itinaguyod ng Diyos at kung paano silang itinaguyod din ng mga kababayan nila. Ang una natin makikita dito, ang tunay na pananampalataya sa Diyos, inaasahan ang kanyang mga pangako. Ang tunay na pananampalataya sa Diyos, inaasahan o umaasa sa kanyang mga pangako. Sa verses 1 and 2, nabasa natin kanina, then the heads of the fathers' houses of the Levites came to Eleazar the priest, and to Joshua the son of Nun, and to the heads of the fathers' houses of the tribes of the people of Israel. And they said to them at Shiloh in the land of Canaan, the Lord commanded through Moses that we be given cities to dwell in, along with their pasture lands for our livestock. Meron pong binabanggit dito na command kay Moses. So, ang mga Levita, nung pagkatapos ibigay na ang lahat ng mga lupa ng ibang mga tribo, nabasa natin yun nung last time, at pagkatapos itinaguyod yung mga cities of refuge para magkaroon ng katarungan sa bansa, ngayon naman ay hiningi nila kay Joshua, ang iniutos ng Diyos kay Moises na kanilang mga titirhan na lungsod. Alam niyo mga kapatid, itong command na ito tungkol sa mga Levites ay nasa Numbers 35 verses 1 to 5. Ang sabi doon, the Lord spoke to Moses in the plains of Moab by the Jordan at Jericho, saying, command the people of Israel to give to the Levites some of the inheritance of their possession as cities for them to dwell in. And you shall give to the Levites pasture lands around the cities. The cities shall be theirs to dwell in, and their pasture land shall be for their cattle, and for their livestock, and for all their beasts. The pasture lands of the cities which you shall give to the Levites shall reach from the wall of the city outward 1,000 cubits all around. 3,000 feet po yun. 1,500 feet. And you shall measure outside the city on the east side 2,000 cubits, and on the south side 2,000 cubits, and on the west side 2,000 cubits, and on the north side 2,000 cubits, the city being in the middle. This shall belong to them as pasture land for their cities. So may lungsod sa gitna, tapos merong pastulan sa side. Pati po yung sukat ng pastulan, specify ng ating Diyos para sa kanyang mga Levites. Makikita dito na tiniyak ng Panginoon na mayroon silang sapat na tirahan
at panggagalingan ng kabuhayan. Hindi lang dwelling place, kundi livelihood. Kahit na iniutos ng Diyos ang kanilang kakainin ay magmumula sa mga alay ng bayang Israel. Iniutos to sa Numbers 18:21. Ang sabi doon, to the Levites I have given every tithe in Israel, bawat ikapo in Israel, for an inheritance, in return for their service that they do, their service in the tent of meetings. Ito sa verse 24 ng Numbers 18, ang sabi doon, for the tithe of the people of Israel, which they present as a contribution to the Lord, I have given to the Levites for an inheritance. Therefore, I have said of them that they shall have no inheritance among the people of Israel. So, ang pagkain nila ay magmumula sa mga ikapo ng bawat tribo ng Israel. Ang titirhan nila ay magmumula sa mga lungsod na idodonate ng mga tribo sa kanila. At ang kanilang iba pang kabuhayan ay magmumula sa mga pastulan na ibibigay din sa kanila. So makikita nyo rito, ang ating Diyos, tinitiyak niya na ang kanyang mga lingkod na Levites na maglilingkod sa templo, sa tabernakulo, ay magiging sapat ang kanilang lahat ng pangangailangan. Wala silang manang lupain, mga kapatid. Dahil ang sabi ng Diyos sa kanila, ako mismo ang inyong mana. Sabi sa Numbers 18 verse 20, and the Lord said to Aaron, you shall have no inheritance in their land, neither shall you have any portion among them. I am your portion and your inheritance among the people of Israel. Ang Diyos mismo ang kanilang mana. Hindi lang yung ibinigay, kundi yung nagbigay ang kanilang mismong mana. Ngunit marami pa rin sila nung pumasok sila sa lupang pangako. Ang sabi sa Numbers 26:62, and those listed were 23,000, every male from a month old and upward. Mga lalaki lang po. For they were not listed among the people of Israel because there was no inheritance given to them among the people of Israel. So malaking grupo pa rin sila nung sila ipapasok ng land of promise. 23,000. Kaya binigyan pa rin sila ng kanilang tirahan, mga lungsod na makikita natin actually nakakalat sa buong bayan ng Israel. Merong isang propesiya si Jacob para sa anak niyang si Levi nung siya ay mamamatay na. At hindi maganda ang propesiya ni Jacob para sa tribo ni Levi. Ang sabi sa Genesis 49, 5-7, dalawa sila. Simeon and Levi are brothers. Weapons of violence are their swords. Let my soul come not into their counsel. O my glory be not joined to their company. For in their anger they killed men, and in their willingness they hamstrung oxen. Cursed be their anger, for it is fierce, and their wrath, for it is cruel. I will divide them in Jacob, and scatter them in Israel. Yung po ang propesiya ni Jacob para sa anak ng si Levi. Bakit ba? Kasi naalala nyo, meron silang daughter na ang pangalan ay Dinah. Itong si Dinah ay nagustuhan ng isang pamilya, no? Ang head ng pamilya si Hamor, ang kanyang anak ay si Shechem, at dahil doon, si Dinah po ay ni-rape. At sa galit ni Simeon at ni Levi, niloko nila yung buong tribo na yun. Ang sabi nila, kailangan para kayo'y mapakasal sa amin, kailangan kayong lahat i-circumcise. So habang sila'y gumagaling sa kanilang pagkaka-circumcise, nagpa-circumcise naman yung buong pamilya. Habang sila'y gumagaling, on the third day when they were sore, two of the sons of Jacob, Simeon and Levi, Dinah's brothers, took their swords and came against the city while it felt secure, and killed all the males. Dahil po dun sa violence na yun na ginawa ni Simeon at ni Levi, sila ay pinaratangan ng sumpa ng kanilang ama. Sila daw ay ikakalat sa Israel.
In fact, makikita nyo mamaya na yan ay nangyari sa tribo ni Levi. Si Simeon, naging maliit na tribe, at kung matatandaan nyo yung mapa natin ng Israel, si Simeon po nasa south, sa loob ng Judah, nasa gitna po siya. Lumiit na lang siya ng lumiit. Dahil dun sa sumpa ng kanilang ama. Si Levi naman ay ikinalat. At imbis na siya ay naging kasumpa-sumpa, siya ay naging pagpapala. So mga kapatid, isang leksyon sa atin dito, na kung minsan ang ating pagkakamali ay nagdadala ng kalungkutan at sumpa sa ating buhay, ngunit kung tayo ay tatawag sa Diyos at hihingi ng tawad sa Kanya, ang sumpa na yan ay maaaring mabaliktad. At in fact, yun po ang nangyari sa tribo ni Levi. Kasi alam nyo, naalala nyo nung nasa wilderness sila, umakyat si Moses sa Sinai, kinuha niya yung 10 Commandments, tapos nung pagbaba niya, sumasamba ng Diyos-Diyusan ang mga Israelita. So galit na galit si Moses. Ang sabi niya, sino ba sa inyo ang papanig sa akin? Sa Exodus 32:26, mababasa natin ito. Then Moses stood in the gate of the camp and said, "Who is on the Lord's side? Come to me." And all the sons of Levi gathered around him. So dahil po siguro doon, sa kanilang pagpanig sa lalaki ng Diyos, sila marahil ay ginamit na pagpapala ng Diyos sa Israel. Makikita natin mamaya kung paano. Dito sa first verses ng chapter na ito, kung saan binigyan sila ng mga lungsod, humiling ang mga Levite na katulad ng ginawa ni Caleb. Naalala niyo si Caleb sa Joshua chapter 14, verses 6 to 12. Nung siya ay 85 years old na, lumapit siya kay Joshua. Sabi niya, Josh, ready na ako makipagdigmaan. Gusto kong angkinin yung Hebron na kinatakutan ng mga kasama nating espiya noon. At gusto kong talunin yung mga higante na naroon. At ganun nga ang kanyang ginawa sa Joshua chapter 15. So dahil may pangako ang Diyos kay Caleb, kanyang inangkin ang pangakong yon at kanyang ipinaglaban. Gayon din naman, naalala nyo yung mga anak na babae ni Zelophehad na dahil nga wala silang kapatid na lalaki at sila ay puro babae, no, 5 sila, pare-pareho halos ang pangalan, di ba? Si Mala, si Noah, si Hogla, si Milcas at si Tirsa, no? Ito yung 5 anak ni Zelophehad. Sila ay lumapit kay Eleazar at kay Joshua at hiningi. Sabi nila, the Lord commanded Moses to give us an inheritance along with our brothers. So according to the mouth of the Lord, He gave them an inheritance among the brothers of their father. So, katulad ni Caleb, katulad ng daughters of Zelophehad, na pinangakuan ng Diyos ng lupain, sila ay umangkin, inangkin nila ang lupaing iyan. Ganon din ngayon ang ginagawa ng mga heads ng mga clans ng Levites. Lumapit sila kay Eleazar, na Levite din po. At lumapit sila kay Joshua, na Ephraimite. No? So sabi nila dun sa dalawa at dun sa ibang heads ng mga tribo, merong pangako ang Diyos sa amin, merong iniutos ang Diyos kay Moses, amin ngayong inaangkin ito. Ang paghiling nila, katulad ni Caleb, katulad ng mga anak ni Zelophehad, ay puno ng kanilang pagtitiwala sa pangako ng Diyos. At hindi dahil sa kanilang pagmamalaki. Hindi ayon sa kanilang pagyayabang na parang entitled sila dun sa lupa na yun, hindi. Ang kanilang inasahan ay ang pangako ng Diyos sa kanila. Katulad din naman ito, mga kapatid, sa ating pananalangin, hindi natin dapat o hindi wasto na pangunahan ng Diyos, yung presuming upon the Lord. No? Hindi natin pinangungunahan siya. Atin lang dapat panghawakan ang kanyang salita sa ating paghiling ng ayon sa kanyang kalooban. Maaari po tayong umangkin
ng pangako ng Diyos sa atin. At marami siyang mabuting pangako sa bawat isa. Pangako niya na kung tayo'y tatawag sa Kanya, siya ay magliligtas sa atin. Pangako niya na kung tayo hihingi ng tawad sa Kanya, tayo'y patatawarin niya. Pangako rin niya na hindi tayo mangangailangan at pupunuin niya ang lahat ng ating pangangailangan ayon sa Kanyang kayamanan, sa kalwalhatian kay Kristo Jesus. Kaya sabi sa 1 John 5:14, and this is the confidence that we have toward Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. He hears us. Kapag ginawa nating kaaliwan ang Kanyang kagustuhan, ilalagay niya ang mga tamang pagnanasa sa ating mga puso. Psalm 37:4 ay paboritong verse ng marami sa atin. Ang wika doon ay ganito, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Ang basa ng lahat dito, kung ako'y magpapakabait, ibibigay ng Panginoon ang lahat ng aking kagustuhan. Mali po ang basa na yun. Mali po yun. Delight yourself in the Lord, and He will give you yung tamang desires sa inyong puso. Sapagkat pagka kayo ay sumunod sa kalooban ng Diyos, nagpailalim sa kapangyarihan ng Diyos, sumunod sa kagustuhan at sa salita ng Diyos, when you delight yourself in the Lord, at ikinatuwa ninyo ang pagsunod sa Kanya, babaguhin niya ang inyong desires. At yung Kanyang desire, ang inyong magiging desire. Ganun po ang paghingi ng mga Levites. Meron pong pangako, meron pong kautusan ang Diyos kay Moses. At yun po ang kalooban ng Diyos na malinaw. Hiningi lang nila ang kalooban ng Diyos. Pangalawang katotohanan po mga kapatid. Ang pagsasakripisyo ng mga lingkod ng Diyos ay pinalalakas ng pagsasakripisyo ng bayan ng Diyos. Ulitin ko po. Ang pagsasakripisyo ng mga lingkod ng Diyos ay pinalalakas ng pagsasakripisyo ng bayan ng Diyos. Yung po binasa natin kanina sa verses 3 to 8. Ang sabi sa verse 3, so by the command of the Lord, the people of Israel gave to the Levites the following cities and pasture lands out of their inheritance. Ang mga lungsod na titirhan ng mga Levita ay magmumula sa minanang lupa ng iba't ibang tribo ng Israel. At ang unang binigyan, binasa natin kanina, ay ang lahi ni Kohath. Hindi ko alam kung pwede natin ipakita yung slide na diagram. Hindi yung mapa. Mamaya pa yan. Yung, yan, ito, the origin of the Levites. No? Kung titignan nyo sa ating slide, yan po ang genealogy ng mga Levites magmula pa kay Abraham. Si Abraham may naging 2 anak, si Isaac, si Ishmael. Meron pa po siyang ibang anak, pero ang anak ng pangako si Isaac. Tapos si Isaac, merong kambal, si Jacob at si Esau. Si Jacob ang pinalitan ng pangalan at naging Israel. Tapos merong 12 anak na lalaki, si Jacob. Yun po yung mga tribo ng Israel ngayon. At si Levi ay isa roon. Si Levi naman ay nagkaroon ng 3 anak. Si Kohath, si Gershon, at si Merari. Ang panganay actually, si Gershon. Pangalawang anak, si Kohath. At pangatlo, si Merari. Magmula kay Kohath, nanggaling si Amram, si Ishar, si Hebron, si Uziel. No? At ang importanteng pangalan ay si Amram, sapagkat si Amram ang ama ni Moses, ni Aaron, at ni Miriam. So si Aaron, siya ang kanyang lahi, ang kanyang angkan, ang pinili na maging priests, mga pari. Pero yung lahat ng mga nasa ilalim ni Levi dyan, lahat yan ay Levites. Lahat sila ay hindi binigyan ng mana ng Diyos, ngunit ang Diyos ang kanilang mana mismo.
dahil sila ay dapat maglingkod sa pananambahan ng bayang Israel. So ngayon na alam na natin ng konti yung mga pangalan na iyan, makikita natin kung saan galing yung mga lungsod nila. Inuna yung lahi ni Kohath, no? Pangalawang anak ni Levi, kung saan nagmula ang angkan ni Aaron at ni Moses. Nagmula ang kanilang lungsod sa Judah, Simeon at Benjamin. Ngayon, interesting ito dahil si Aaron ang high priest. At ang sa kanyang lahi manggagaling lahat ng high priest. Binigay sa kanya yung area ng Judah, Simeon at Benjamin. At mula roon po, doon po sa kalagitnaan nandoon ang Jerusalem, kung saan itatayo ang templo. At yung mga Aaronic priests, high priests, ang siyang maglilingkod sa templo na iyon. No? So, noon pa lang, itinama na yun ng Diyos na magmumula sa Judah ang lupa ng mga lahi at angkan ni Aaron, 13 cities. Ang ibang mga Kohathite naman ay tumanggap mula kay Ephraim, Dan at Manasseh, 10 cities. Si Kohath, katulad ng ating sinabi kanina, sila ang angkan, dito nagmula ang angkan ng mga high priest. At dyan nagmula sila Aaron. Ang mga Kohathite, ang mga naka-assign na magbitbit ng mga gamit sa loob ng tabernakulo. So kahit noon pa lang, nakatabi na sila para sa loob sila naglilingkod. Numbers 3:31. And their guard duty involved the ark, the table, the lampstand, the altars, the vessels of the sanctuary. So yan ang assignment ng mga Kohathite. Sila ang nagbibitbit ng Ark of the Covenant. Yung mga Gershonite, ito po yung panganay na anak ni Levi, ang tumanggap ng lungsod mula kay Asher, Naphtali at Manasseh. 13 cities. Si Gershon, ang panganay nga, ang kanilang tribo naka-assign na magbitbit ng mga tolda ng tabernakulo. Yung tent mismo, yung curtains, etc., yung pole. Nasa Numbers 3:25 yun. Makikita nyo, may mga assignment po talaga ang priestly families. Ang mga Merarites, ang tumanggap mula sa Reuben, Gad at Zebulun, 12 cities. Sila, ang Merarites, ang naka-assign magbantay at magbitbit ng mga haligi at ng mga gamit sa tabernakulo. So yung ibang gamit na hindi kayang dalhin ng mga Gershonite, ang mga Merarite ang nagdadala. Nung ako po'y nag-aaral sa seminaryo, pinagawan po kami ng isang diagram. Kung paano po inilalatag ang lahat ng tribo sa ilang. Pag-part nila sa wilderness, nakaikot ang lahat ng tribes, ang nasa gitna ay yung angkan ni Aaron. At ang nasa gitna ay yung pamilya ni Kohath. Sa kanilang pag-alis, ang unang lumalabas ay yung Ark of the Covenant. So si Kohath muna, tas si Gershon, tas si Merari, tapos yung buong lahat ng tribo ng Israel. Ganun po may kaayusan ang Diyos sa mga Levites. Nakakatuwa dito, mga kapatid, kung napansin ninyo, nakakatuwang makita ang pagsasakripisyo ng ibang mga Israelita ng bahagi ng kanilang minanang lupain at piling pastulan para maging tirahan at kabuhayan ng mga Levite. Wala yung pinagkaiba sa panahon ngayon, katulad nga ng sinabi ni Apostle Paul, those who proclaim the gospel should get their living by the gospel. Yun daw po nangangaral ng Biblia, ng salita ng Diyos, ay dapat nabubuhay sa kanilang pangangaral ng salita ng Diyos. At kaming mga pastor ng GCF, nagpapasalamat po sa bawat isa sa inyo. Kasi katulad ng mga tribo ng Israel, kayo po ay nagsakripisyo ng inyong mga tinatangkilik upang makapagbigay sa ating church. Sa ating pong recent na financial report ng Board of Elders meeting, nitong nakaraan lang, Sabado, kahapon lang po, ipinakita nila doon na ang ating pagbibigay po ay nag-exceed na sa projection natin. So mataas na yung pre-project ng ating admin staff, lumampas pa doon ang pinagkaloob ninyo at pinagkaloob ng Diyos sa pamamagitan ninyo.
So makikita natin dito na yung pagsasakripisyo ng bayang Israel ay parang nalalarawan sa pagsasakripisyo din naman ng mga Kristiyano para sa kanilang mga hinirang na lingkod. Kaya po, meron tayong mga pastor, mga bata pa, hindi na po bali ako. Okay, matanda na no? Pero yung mga bata nating pastor, may mga anak pang maliliit. Kailangan pa nilang paaralin, itaguyod. Pero kami natutuwa at nagpapasalamat sa inyo sapagkat tapat at sapat ang inyong pagbibigay sa kalwalatian ng gawain ng Diyos. Kung hindi magsasakripisyo ang bayan ng Diyos, ang kanyang mga lingkod ay hindi makapagpapatuloy. Meron pong ibang mga simbahan, mga ibang kapatiran, ang naniniwala dun sa theology of poverty. Na kailangan daw po yung mga magpapastor, kailangan medyo mahirap. Medyo naghihikahos. Ang tatay ko po nanggaling sa isang denominasyon na kung minsan yung kanilang pastor, kapag nag-head ng pastoral prayer, ay nananalangin dun sa harap, sa kneeler sa harap, at siya'y luluhod para makita yung swelas ng kanyang sapatos na butas na. Sinasadya na nung pastor sapagkat siya ay naghihikahos. Sapagkat meron pong nag-iisip na kailangan yung mga lingkod ng Diyos, yung mga nagtuturo ng Biblia, kailangan medyo mahirap para palaging nakadepend sa Panginoon. Hindi po tayo naniniwala doon. Praise God. Hindi po tayo naniniwala doon at hindi po ganyan ang puso ng mga taga-GCF. Dahil po sa laki ng kagandahang loob ng Diyos sa bawat isa sa atin, ang pagbibigay po sa ating church ay gayon na lamang, na napupuno ang pangangailangan ng inyong mga lingkod. Maraming salamat po sa inyo. Pangatlo at huling punto, ang mga Kristiyano sa ilalim ng bagong tipan ay isang kaharian ng mga pari para kay Kristo. Ngayon, pwede natin napakita yung mapa para hindi ko nababasahin yung verses 9 to 42. Kasi yun po, repetition lang po, itong pangalan ng mga cities. Makikita nyo ron talagang nag-ingat ang Diyos. Nag-ingat si Joshua at si Eleazar at mga puno ng tribo ng Israel na actually ipangalan ang lahat ng cities. So 48 po lahat niyan, magmula sa north hanggang sa south. At meron pong isang dalubhasa na nag-aral at kanyang minap out na wala kahit na sinong Israelita na nangangailangan magtanong tungkol sa batas, tungkol sa Biblia. Hindi kailangan maglakad ng more than 10 miles. Makakarating sa isang Levitical city kung saan naroroon ang mga marunong tungkol sa batas ng Diyos. Kaya nga, ang cities of refuge, kinuha. 6 dun sa 48 cities na ito ay cities of refuge sapagkat doon po nakatira ang mga nakakaalam ng batas ng Diyos at marunong mga siwa ng batas ng Diyos. So hindi na po natin, basta tingnan niyo po yan, ikinalat ng Diyos ang mga cities ng Levites. Bakit po? Bakit? Kasi kailangan po ang lahat ng Levite cities ay maging center ng blessing ng Panginoon. So ikinalat sa buong Israel para merong access ang lahat ng Israelita sa lahat ng mga Levitical cities. Noong panahon po ng ating Panginoong Jesus, nagkaroon na ng mga synagogue, mga houses of prayer. Bagaman meron templo, nagkaroon ng synagogue. Siguro nung panahon ni Joshua ay maaring isa sa mga tahanan ng mga Levitical priests o Levites ay doon nagumpisa ang naging synagogues nung panahon ni Jesus. Hanggang ngayon po, gumagamit pa rin po ang mga Hudyo ng synagogues kahit na po wala na silang templo. Pero dito po makikita natin na ang mga Levites actually marami silang katungkulan. Ang iba sa kanila, musician. Makikita natin sa panahon ni David, kanyang inappoint si Asaph, si Heman, si Jeduthun.
Tatlong lalaki na sila ang naging musical director ng lahat ng mga Levitical priests na full-time na musician ng kanilang pananambahan. Meron po silang mga tagagawa ng mga crafts, yung mga gamit sa loob ng templo. Yung mga Levites din po ang gumagawa nun. Merong mga nangangasiwa ng mga offerings, ng mga sacrifices. Yung mga Levites din po ang gumagawa nun. Marami po silang iba't ibang katungkulan. Pero ang isang katungkulan nila na napaka-importante ay ang pag-aaral at pangangaral ng batas ng Diyos. Sabi sa Deuteronomy chapter 33 verse 10, ayon sa tribe of Levi, ang sabi doon, they shall teach Jacob your rules and Israel your law. They shall put incense before you and whole burnt offerings on your altar. So sa dami ng mga functions ng Levites, ang pinaka-importante ay ang pangangaral ng salita ng Diyos. Sila po ang mga preachers at prophets nung panahon na iyon. Kalooban ng Diyos, mga kapatid, na tayo sa ating panahon ngayon ay maging pari, a kingdom of priests. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 2 verse 5, you yourselves, like living stones, are being built up as a spiritual house to be a holy priesthood. Si Peter po sumulat nito, siya po ay isang devout Jew. Siya po ay naging Kristiyano, naging apostol ng ating Panginoong Jesus. Sinusulatan niya yung mga nasa diaspora ng mga Hudyo na nakaranas na ng pag-uusig at nakakalat na sa buong empire ng Rome. At sinabi niya, kayong bawat isang Kristiyano, you are a holy priesthood to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Spiritual sacrifices. Hindi na po yung the blood of goats and lambs, sapagkat meron na pong isang once for all sacrifice. Ang ating pinakapunong pari na si Jesus, na kanyang sinakripisyo ang kanyang buhay mismo, ang kanyang kaluwalhatian, upang mabayaran natin o mabayaran niya ang lahat ng ating mga pagkakasala. At dahil doon, tayo na nanampalataya na sa Kanya, tayo na niligtas na niya, tayo po ay Kanyang hinirang na mga pari. Tayo po ay pari. To offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Ang sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 9, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession, that you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Tayo po bilang mga pari ng ating Panginoong Diyos ay dapat mag-proclaim ng Kanyang excellencies. Dapat natin ibahagi sa iba kung paano tayo hinugot ng Diyos magmula sa dilim patungo sa liwanag, kung paano tayo naligtas. Dapat natin gawin ito bilang mga pari niya, bilang mga pinili. You are a chosen race, chosen from before the foundations of the world, sabi sa Ephesians 1. A royal priesthood. Tayo pong lahat ay royal sapagkat anak tayo ng hari ng langit. A holy nation sapagkat taglay na natin ang holiness ni Kristo Jesus. At dahil doon, we are a people for His own possession. Napaka-special po ng ating role bilang mga pari ng ating Panginoong Jesus. So Revelations 1:6, ang sabi doon, and made us a kingdom, priests to His God and Father, to give to Him be glory and dominion forever and ever. Amen. At sabi sa Revelations 5:9-10, and they sang a new song saying, worthy are you to take the scroll and to open its seals, for you were slain, and by your blood you ransomed people for God from every tribe and language and people and nation, and you have made them, lahat ng niligtas, you have made them a kingdom and priests to our God, and they shall reign on the earth. Pagdating po ng millennial kingdom, mga kapatid, tayo po ang kasama at gagamitin ng Panginoong Diyos upang maging co-regent niya sa pangangasiwa
ng kanyang buong kaharian. Tayo po na kanyang niligtas. So bawat isa sa atin, bawat isa sa inyo ay tinawag upang maging pari ng ating Panginoong Hesus. Siya po ang ating pinakapunong pari. Tayo po ang kanyang mga Levites, kumbaga, para tayo ay magamit niya sa iba't ibang mga function. Yung iba po sa atin ay mga musikero, umaawit, tumutugtog. Ginagamit po sila, mga pari ng Diyos, sa ganitong klaseng pagmiministro. Yung iba po, mga usher. Yung pong nagbibigay ng welcome tokens. Yung pong nangongolekta ng ating koleksyon. Yung pong nag-guide sa inyo sa worship service. Mga ushers. Yung iba sa atin, mga deacons, mga deaconesses, mga ministry servants, mga volunteers na tumutulong sa ating mercy ministry, Operation Compassion at iba pang mga outreach natin. Yung iba naman ay tumutulong sa evangelism. Katulad ng mga kasama natin, nagvo-volunteer every Wednesday afternoon hanggang evening sa ating Ortigas Community Outreach. Lahat po sila, lahat po kayo ay inaanyayahan na maging pari at magpagamit sa Diyos upang ma-proclaim ang kanyang excellencies who took us out of darkness into His marvelous light. Marami pa po masasabi tungkol dito, pero ganito na lang po ang aking sasabihin sa ating pagtatapos. Ang mga Levites ay maraming katungkulan. Ngunit iisa ang layunin, ang kalwalhatian ng Diyos sa pamumuno ng pananambahan ng Diyos. Ang sabi, we are holy priesthood to offer spiritual sacrifices sa ating pong pag-aawit, sa ating pananambahan. We are offering spiritual sacrifices. Meron pong maling katuruan na kailangan po we should create a way for us to be present before the Lord. At ang ating pag-aawit ay yung way na yon. Hindi po. Tayo po yung maawit sapagkat tayo ay present na sa ating Diyos. Ang ating Diyos na si Kristo Jesus, siya ang ating pinakapunong pare. Siya po ay umakyat na sa langit, and it is through Him na meron na tayong a new and living way. Diretso na po ang daan natin patungo sa Kanya. Wala na po tayong kailangan gawin. Nagawa na po niya lahat. Ang kailangan lang natin gawin, manampalataya at sumunod. Sa ating pong pag-aawit, tayo nagbibigay ng papuri sa Kanya. Spiritual offerings sa ating Panginoon. Ang mga Levites ikinalat sa buong bansa ng Israel, katulad na nakita natin kanina. At kung babasahin niyo yung verses 9 to 40, mababasa niyo po kung gaano karaming cities at kung saan-saan. Tiniyak po ng Panginoon, ni-record sa Holy Scripture para makita ng lahat na ikinalat niya talaga ang mga Levite. Bakit? Sapagkat sila ang gagamitin ng Diyos para maging koneksyon sa Panginoon. At gayon din tayo bilang mga pari ni Jesus, gagamitin ng Diyos bilang koneksyon para patungo sa Kanya. Kalooban ng Diyos na tayong mga Kristiyano ngayon ay maging mga Levites sa ating mga pamayanang lokal, sa inyong mga barangay, sa inyong mga kapitbahayan, sa inyong mga pamilya, sa inyong mga eskwela, sa inyong mga lugar ng paghahanap buhay. Inilagay po kayo ng Diyos, ikinalat tayo ng Diyos upang tayo ang maging Levites, maging tagapagdala ng Kanyang salita, maipakita sa kanila kung paano mamuhay ang isang niligtas na ni Jesus at dalhin sila sa Panginoon. Nais niya tayo ay kumalat at hindi magbuklod-buklod. Hindi yung nandito lang tayo palagi. Kaya hindi po tayo pinatira sa isang lugar lang, kundi ikinalat po tayo lahat. Upang gawin ang tatlong bagay. Una, upang kilalanin ang Diyos ng personal. Evangelism po. Ang sabi sa Biblia, go into all the world and preach the gospel. Go and make disciples out of all of the nations. Yan po ang ating isang function. Pangalawa, upang ipakilala ang Diyos sa ating komunidad, tulad ng mga Levites, dahil sa pangangaral ng Kanyang Biblia. Kailangan po nating basahin, aralin, alamin ang Biblia na ito sapagkat
ang sabi nga ng iba, maaring kayo lang ang tanging Biblia na maaring maabot ng inyong mga kasama sa opisina. Maaring kayo lang ang tanging Biblia na maaring maabot ng inyong mga kapitbahayan. Kaya alamin natin kung anong sinasabi nito. Tayo po ay Levites. Dapat po tayo maging eksperto sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ang hirap kahit basahin, hindi natin magawa eh. Di ba? Nasasatisfy kayo na makinig lang ng pagtuturo ng Biblia dito sa church. Hindi po appetizer lang po ito. Inaasahan po namin na sa inyong pag-uwi, sa araw-araw na inyong pakikisalamuha sa buhay, ay binubuksan niyo ang inyong Biblia at inaaral kung ano ang kalooban ng Diyos sa inyo. Kaya po kami nagsatsaga na mag-aral chapter by chapter, book by book, verse by verse, para matutunan natin lahat kung paano ba bumasa ng Biblia at paano ba ituro ito. Pangatlo, upang maging tulay sa Diyos para sa ating mga kaibigan. Maaring mahirap na sharean sila ng gospel. Mahirap to proclaim the excellencies of Him who called us out of darkness into His marvelous light. Baka mahirap mag-share ng gospel. Pero, mga kapatid, maaari nilang i-reject yun. Yung sabihin nyo, pare, okay ka ba mag-Bible study sa bahay nyo? Ayoko niyan. No? O sa isang kaopisina, pwede ba kitang share ng Bible? Ay, bakit? Ayoko niyan. No? Pero subukan nyo. Kaibigan, pansin ko parang malungkot ka, nangihina. Pwede ba kitang ipanalangin? Tignan nyo kung tumanggi. Ay, ayoko na panalangin. Wala pong tatanggi ng ganon sa panalangin. Tayo po ang maaaring gamiting tulay ng ating Diyos upang maihatid natin sa Kanya ang mga panalangin ng ating mga kaibigan hindi pa nakakakilala sa Kanya. At sa gayong paraan, mabuksan ang pintuan upang ang conversation tungkol sa Diyos ay ating maumpisahan. Mga kapatid, tayo po ay mga pari. Tayo po ay mga Levites. Ang mga Levites ay walang minanang kayamanang lupain. Ngunit sa mata ng ating Diyos, minana nila ang kayamanang makalangit dahil ang Diyos ang kanilang mana. Ang sabi sa Joshua 13:33, but to the tribe of Levi, Moses gave no inheritance. The Lord God of Israel is their inheritance, just as He said to them. Kaya katulad ni Pablo, na sinabi niya sa Philippians 3:8, pakinggan natin yung sinabi ni Pablo. I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ. Mga kapatid, hindi lang po yan para kay Pablo, hindi lang po yan para sa pastor, yan ay para sa bawat isa sa atin na iniligtas na ni Kristo Jesus at Kanyang hinirang na pari sa Kanyang kaharian. Tayo po'y tumayo mga kapatid at tayo mananalangin. Maraming salamat o Diyos sa inyong napakalinaw na kautusan sa amin. Napakalinaw na katotohanan na kami nga ay inyong niligtas upang maging lingkod ninyo. Kami ay inyong niligtas upang magpagamit sa inyo. At gayon naman, Panginoon, ang aming kagalakan sa aming mga puso ay suklian ang inyong pagmamahal sa amin at pagliligtas sa amin ng aming walang pag-iimbot na paglingkod sa inyo bilang inyong mga hinirang na pari sa lahat ng mga lugar kung saan nyo kami inilagay. Nawa, sundin namin ang gawain na ito at ang inyong kalooban para sa amin kung saan man nyo kami nilagay. Bigyan nyo kami ng tapang, O Diyos. Bigyan nyo kami ng kapangyarihan. Bigyan nyo kami ng linaw ng pag-iisip at higit sa lahat ng sipag upang aming aralin ang inyong salita
at maging handa na ibahagi ito sa lahat na magtatanong sa amin. At higit sa lahat, O Diyos, na maihatid sa inyo, sa inyong dambana, ang mga panalangin ng aming mga kaibigan na hindi pa nakakakilala sa inyo, upang sila naman, O Diyos, ay maabot ng inyong walang humpay na pag-ibig at walang kasing dakila na kagandahang loob. Maraming salamat, Panginoon, sa hapong ito. Kayo po ang magbigay ng basbas at pagpapala sa bawat isa sa amin na naririto, na sa aming paghayo, O Diyos, taglayin namin ang pag-ibig ng Diyos Amang makapangyarihang sa lahat, ang kagandahang loob ni Kristo Jesus at ang tanglaw at gabay at pakikipisan ng Diwang Banal magmula ngayon at magpasawalang hanggan. Amen at Amen. Magandang hapon po, mga kapatid. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.